Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-react na rin po yung Independent Commission on Infrastructure sa video po ni Saldico. Yan ICI reviews cost statement implicating Marcos in 2025 budget mess. Siguro, kailangan mo na i-determine yung authenticity kung si Saldico nga yun. Kasi magiging mali yung magiging reaction po ninyo kung hindi mo na ma-determine yung authenticity. Kasi sabi ni Win Gatchalian, Senator Win Gatchalian, baka niya AI. Baka deepfake, mga kababayan. So, kailangan mo nang i-verify through the National Bureau of Investigation siguro or yung PNP Cybercrime. Ipa-examine mo na yung authenticity ng video kung si Saldico talaga yon. Kasi magre-react tayo na magre-react pagkatapos piki pala yung video tulad ng pulburon. O diba? Yan intention po mga kababayan ng mga the platters na gustong iluklok si Sara Duterte para hindi na magpatuloy yung investigasyon sa flood control scandal. Gatungan po ang EDSA People Power. Yung naka-schedule po na protest rally. Yung 3 araw na protest rally po, 16, 17, 18 ng INC, sabi sasama yung GIL kasi sabit si Joel Villanueva. Yung KOJC, Nikki Boloy, alam na kung bakit sasama yon. Siyempre, nakakulong yung kanilang pastor, pagkatapos yung kanilang dating Pangulo, si Digong. So given na mga kababayan sa KOJC, sa GIL kasi nadamay sa flood control scandal si Joel Villanueva. Yung INC, suporta kay Sara Duterte. Ang sabi nila, accountability, transparency and accountability yung sinisigaw. Pero si Piatos, yung identity ni Piatos, ni Mary Grace Piatos, hanggang ngayon hindi pa maipaliwanag. Yan ang problema mga kababayan. But anyway, bigay ko muna sa inyo itong report ng Inquirer. Sabi dito, the Independent Commission for Infrastructure is carefully reviewing the statement of resigned Ako Bicol Party List Representative Saldico, which implicated President Ferdinand Marcos Jr. in the infrastructure projects corruption scandal. ICI Executive Director Brian Kate Hosaka said this is a message to reporters after being asked about cost statement which alleged that Marcos ordered the insertion of at least 100 billion in projects in the 2025 General Appropriations Act. Ito nga statement na to ni Saldico, kung totoong hindi AI ito, kung totoong siya yung nagsabi, questionable din po. Kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos, bakit pa ipag-uuto sa kanya na mag-insert ng 100 billion kung afterwards, mga kababayan, ibibito man lang niya. At saka yung binito ng ating Pangulong Bongbong sa budget po noong 2025, 194 billion. So wala sa illogical for the President to veto kung siya mismo yung nag-utos ng insertion ng 100 billion pesos. Marcos signed 6.3 trillion budget. Report siya mga kababayan noong December 31, 2024. Malinaw. Marcos signed 6.3 trillion budget items. Budget items worth 194 billion vetoed. Wala sa logic po. Inotos pala kay Saldico na mag-insert ng 100 billion na pondo para sa mga infrastructure projects, para sa flood control. Pagkatapos, ibibeto man lang niya. 194 pa. Mas malaki pa kaysa sa iniutos na i-insert. Saka, bakit sa kanya iutos kung halimbawa, totoo na gusto ng Pangulo yung insertions? Na pwede naman niya na direktang sabihin kay Budget Secretary Amina Pangandaman na ilagay na mismo sa NEP, National Expenditure Program. So, hindi kailangan ng insertions.
Kung sino yung gumawa ng script na binasa ni Saldico, kung totoong hindi siya AI, malamang hindi na pag-isipan yung script. Kasi illogical po. Tama? Ako yung Pangulo, pwede ko man utusan direkta yung sekretary ko. Dagdagan mo na 100 billion kasi kailangan ito. Automatic, kasama sa SANEP, hindi kailangan yung insertions. Di ba? Walang pangangailangan mga kababayan para mag-utos yung ating Pangulo kay Saldico na mag-insert ng 100 billion. Pagkatapos, nang madiscover yan yung insertions, 194 billion, pinatanggal. Binito. 194 yung binito. Ang in-insert na, 100 billion. Kaya hindi po ka panipaniwala yung binasang script ni Saldico kung hindi siya AI, kung totoong siya yun, mga kababayan. At part 1 pa lang. And remember, ang insertions now is just another term for amendment. Sabi yan ni Franklin Drilon, data niyang mambabatas na gumagawa ng insertions or amendments. So it is being used interchangeably to refer to amendments, ang insertions. Ang mali po talaga, mga kababayan, yung nakawin yung pondo, ghost project, substandard, sa implementation. Pero insertions per se, that is not actually wrong. Mga kababayan, sabi mismo yan ni Frank Drilon. You see, kaya minamasama nila yung mga insertions. Ang masama po yung pagnanakaw ng pondo. Inakaw yung pondo, 100%. Or bumubra ng kickback tulad ng mga siniwalat mga kababayan ni Yosek Bernardo. Ayan ang masama. Ito yung laman ng supplemental affidavit po ni Yosek Bernardo kanina. Former DPWH officials links 5 senators, other lawmakers to alleged flood control infra anomalies. Wala dyan, hindi dyan kasama si Martin Romualdez, mga senador, congressmen, pero ito yung mga senador. Si Bong Revilla daw, yung kinikback po, alleged amount delivered, 125 million. Si Grace po, 100 million. Nag-deny na ito si Grace po. Si Chis Escudero, 280 million. 2 beses nag-deliver daw siya. Una, 160 million at sunod 120 million. Total 280 million. Si Jinggoy 213 million. Via Carlinia Villa. Tapos ito naman delivered at Arsiaga Building San Juan. Ito collected by Mrs. Patron at Diamond Hotel. Ito walang nakalsulat. Ito, grabe ito. Kay Nancy Binay, mga kababayan, alleged amount delivered, 540 million delivered plus 50 million advance na hiningi. Yan, SIPO requested 20% commitment. Ito yung kay Binay. Yan, sabi diyan, he said, Villa requested project list amounting to 1.8 billion, 3% share, 2.5 billion, 1.6 billion. At hindi po. Dineliver niya daw 200 million and 340 million to Horseshoe Village, Quezon City, supposedly intended for Binay. Bernardo said he received no share from the 3.12 billion pesos project set included in the 2025 budget. Kay Escudero, fundraising project list via Maynard Ngo. Ayan po. Other lawmakers also named Bernardo Fodder mentioned projects in the districts of former Caloocan City, 2nd District, Representative Mitzi Cahayon Oy, and former San Jose del Monte Representative Florida Robes. Funding arrangements supposedly tied to resigned Ako Bicol Party List Representative Saldico with DPWH engineers allegedly facilitating certain turnovers. Yan po, hindi manabanggit po dyan. Wala yung pangalan ni Martin Romualdez. You see? So ngayon, balikan natin yung sabi ng ICI. So, nire-review nila
yung sabi, video ni Saldico. Gusto nilang gamitin po itong video para iluklok si Sara. Gatungan po ang EDSA People Power. Huwag kayong pauuto. At kung ako sa inyo, stay away from the protest. Baka madamay kayo. May intelligence report na po na natanggap yung armed forces natin. Ayan o. Armed forces verifies reports of infiltrators, grenade threats in 3-day protest. Baka po may gustong manggulo, madamay kayo. Di ba? Maging parte kayo ng history. Kaya kung ako sa inyo, pag kayo makikisaw-saw dito, malamang isakripisyo nila. Kayong mga tinsiro na sumama sa protest laban sa korupsyon sana. Pero ang intensyon nila, guluhin po para gatungan po ang EDSA People Power. Magkagulo. Kasi ang objective nila po, iupo si Sara para hindi na matuloy ang flood control investigation kasi ang daming politikong sabit. Lalo na po yung mga senador, congressmen na alyado ng previous administration. Yan ang hanap buhay kasi nila. Hanap buhay nila po, korupsyon. Di ba? Kaya nga po massive yung vote buying. Yung ginagamit nila sa vote buying po, ginawa nilang negosyo ang politika. Galing po yan sa korupsyon sa mga infrastructure projects, flood control projects, para sila makaupo sa posisyon. That is the cycle of corruption, mga kababayan. Na gustong puldukan ng ating Pangulo, binabaliktad siya ngayon. Sabi nga natin, mga kababayan, kung ang ating Pangulo sangkot dito sa flood control scandal, bakit pa siya magpapaimbestiga? Di sana nanahimik na lang siya, tulad ng previous administration. Alam ni Digong, ang mga flood control projects, ghost projects, inamin niya mismo. Pero never siyang nagpaimbestiga. Yan o. Sabi ni Congressman Chua ng Maynila, noong 2020, mismong inamin ng dating Pangulong Duterte na talamak ang mga ghost projects sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Sa madaling salita, hindi bago ang problemang ito. Ito'y problemang namana, naipon at napabayaan. Yan. Duterte says ghost projects rampant in DPWH, November 6, 2020. Hindi siya nagpaimbestiga kasi yung mga contractors at mga politiko, congressmen, senators na kumikickback po, karamihan po kalyado niya. So nagets na ninyo. Ito ngayon na nagpupundo ng destabilization para iupo si Sara Duterte. Kasi nga po, siya ang successor. Di ba? Vice President si Sara. Siyempre, pag napatalsik yung Pangulo, ang upo si Sara. Hindi man mismo tinatago ni Sara yung kanyang intensyon. Kasama nga daw siya sa rally. Di ba? Dinesignate na niya yung kanyang sarili. Inapoint niya as designated survivor. Hindi man niya tinatago. Harap-harapan, mga kababayan, yung intensyon nila. Di ba? Yung pagpaplano nila laban sa ating gobyerno, sa ating Pangulo. O ngayon, may intelligence report yung ating armed forces. Kung gusto ninyong madamay, hindi sumama kayo. Bine-verify na yung mga infiltrators, grenade threats in 3-day protests. General Browner said the information was relayed to both him and the Philippine National Police. We're calling on them to secure and police the ranks to ensure they will not be infiltrated. As reports to us in the PNP suggest possible infiltrators in potential grenade threats. Pag may nambumba po ng gulo, binomba yung rally, siyempre magkaka-stampede, siguradong maraming mamamatay. Kahit halimbawa hindi directly mula sa granada, ay magtapo ng granada. Halimbawa may magsabog tapos siyempre magkakagulo, stampede lang po, maraming mamamatay niya. Isisisi ngayon sa Marcos administration, the same script nung panahon, isisisi sa ating administrasyon para ideklara ang martial law. Huwag kayong pauuto dyan. And worse, tulad ng Plaza Miranda bombing, ano nangyari doon? Sinisi yun kay Marcos. Yung nasa likod pala, yung mga kaalyado ni Juma. Si Juma mismo, mga kababayan, yung utak sa Plaza Miranda bombing as revealed to Joby Salonga.
Si Joby Salonga, napaniwala mga kababayan na Marcos yung nasa likod ng Plaza Miranda bombing. Pero lately, based sa mismong libro ni Joby Salonga, namin daw sa kanya ng isang kadre, hindi si Marcos yung utak ng Plaza Miranda bombing, kundi si Juma. Kita na ninyo, huwag ninyong hayaan na madamay kayo sa gulo at maging parte na lang ng history. Yan ang advice ko sa inyo. Yan kung makikinig kayo. Kung hindi, wala man tayong magagawa. Okay. Di ba? Ang problema, nasayang yung buhay ninyo, nagamit kayo ng mga ganid na nasa likod po nito. Hindi makapaghintay sa 2028 election, gusto nang umupo. Nagets na ninyo? Ayan o. There is a potential grenade threats, sabi po ni Browner. During a chance interview on the sidelines of the Armed Forces Joint Exercise, Dagit PA, closing ceremony sa Camp Aguinaldo, Quezon City. That is alarming, anya. Our peace-loving countrymen could be harmed by such action, sabi po niya. The rallies scheduled November 16 to 18 include a large assembly by the Iglesia ni Cristo at Rizal Park in Manila, and gathering by the United People's Initiative o UPI at EDSA Shrine and People Power Monument in Quezon City. Browner said the military will maintain its support role to the police throughout the 3-day mobilization, with both agencies set to deploy forces to secure participants and respond to contingencies. So malamang ang gawin po para maiwasan yung gulo, i-deploy talaga ng armed forces, yung kanilang puwersa, saka yung PNP. At baka mabiktima na naman tayo ng fake news, sasabihin, ito anya ito ang tandaan niya ng martial law. Magma-martial law na niya. Gusto lang nila na i-secure po ang ating mga mamamayan. Pero alamang gumawa na naman sila ng kwento na gustong ulitin yung martial law. Ang hilig nila gumawa-gawa ng kwento, mga kababayan. Ito, pakinggan natin yung porsyon ng interview kay Browner. Kaya't itong mga nananawagan po na sumama yung mga sundalo sa mga rallies o kaya sa mga panawagan nila ng kudeta, wag na po kayong umasa na ang Armed Forces of the Philippines ay gagawa ng unconstitutional activities, or we will not resort to unconstitutional means to bring about change. We will stick to the rule of law at hindi po tayo lalabag dito. Hindi tayo magkukudeta, hindi tayo military punta. Dahil ang gawa ko po ay ang ating bansa. Pag ginawa po namin ito. So for this November 16, 17, and 18, ang NEP po ay nakahanda na sumuporta sa ating Philippine National Police so that mapanatili natin yung kapayapaan and the peace and order. Ayan 16,000 na mga polis ipapakalat para sa gagawing 3-day anti-corruption rallies. Kaya kung ako, bantayan ninyo yung mga anak ninyo, mga magulang. Baka madamay po. Kawawa naman sila kung madamay. At baka ma-recruit po ng mga grupo tulad yung nanggulo po noong September 21. Ang sabi binayaran ng tigpa 5,000. You see? Para manggulo po. At subukang lusubin po yung Palasyo Malacanang. Yun ang kanilang intention po. Yung mga leaders nila po, makasecure sa mga ligtas na lugar. Kapag halimbawa, pagtagumpay sila, doon sila lalabas. Kayo yung nakaprintira, yung mga anak ninyo. Di ba? Kung may magtapo ng granada at natapunan po yung mahal ninyo sa buhay. Kaya kung ako po sa inyo, manood na lang po kayo sa sa television, sa coverage ng media, at saka dito po sa social media na lang po. Kaysa madamay po kayo sa kaguluhan na pinaplano po ng mga ganid na gusto pong agawin ang poder sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nagpapaimbestiga yung ating Pangulo, napakaraming sangkot ng mga politiko. Yan ang kanilang gustong mangyari. Okay pa, mga kababayan?